Hi guys, I'm so sorry that video was not as planned. I'm so sorry. It was supposed to have police, it was supposed to have security escape, we were supposed to get away. It was supposed to be mental, but I'm so sorry guys. We got caught so easily. I really hope you all have a brilliant Christmas. I really do. Have a nice Christmas, spend time with your families and everything. It might be bad being... Isang nakakatakot na balita ang gumising sa mga nakatira sa Normansland, UK matapos madiskubre ang isang bangkay ng binata mula sa kakahuyan malapit sa kanilang bayan. Kinumpirma naman ng mga pulis na ang biktima ay ang kaparehong binata na inireport na nawawala 3 araw na ang nakalipas bago madiskubre ang nasabing bangkay. Sa isinagawang masinsinang investigasyon ay halos lahat ng mga posibleng motibo sa pagkamatay ng binata ay inisa-isa ng mga otoridad. Pero wala silang makitang kahit anong banta sa buhay nito. Pero ang mas nakakatakot na impormasyon na napag-alaman ng lahat ay kakilala umano ng biktima ang siyang kumitil sa buhay nito. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa binatilong walang buhay na nakita sa masukal na bahagi ng kanilang lugar? At paano siya napadpad sa lugar na iyon? Sino nga ba ang huling kasama ng biktima na siya ring tinuturing na prime suspect sa kanyang biglaang pagkamatay? Sa bidong ito ay tutunghayan natin ang isang YouTuber na pinaslang ng kanyang fan. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Kilala si Mark Williams bilang isang adventurous na binata dahil kahit sino naman ata sa makabataan ngayon na nasa kanilang teenage years ay talaga namang mahilig sumubok ng iba't ibang bagay para maramdaman ang thrill na kanilang hinahanap-hanap sa buhay. Kaya naman ang 18 years old na binata ay nagbukas ng kanyang sariling YouTube channel noong 2018 kung saan ang kanyang mga contents ay puno ng excitement at thrill. Gaya na lamang na pagpasok nito sa mga abandonadong gusali. Nagbi-video ng mga parkour at iba pang mga contents na posibleng magpataas ng adrenaline ng isang normal na tao. You're the one who said on my parkour practice video something about fingers getting stuck in a kettle. Sa kabila nito, dinescribe si Mark ng kanyang mga magulang bilang isang binata na puno ng pagmamahal, pagmamalasakit at kabaitan. Minsan na rin umanong nahirapan ng binata sa pakikipagkaibigan dahil masyado itong inosente sa mundo kung saan madali din siya nagtitiwala sa kanyang mga nakakasalamuha. Kaya naman ito ang mga bagay na nagtulak sa kanya para palawakin ang kanyang kaalaman tungkol sa mundong kanyang ginagalawan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagiging vlogger ay naging parte na ng kanyang buhay. Kaya naman kung kaya niyang isama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mga contents ay ginagawa niya ito. At ito ang naging dahilan para makilala siya sa kanyang mga contents lalo na sa kanilang lugar. Dahil sa ilang YouTube videos na pinupost ni Mark online ay nakilala siya ni Louis Ashdown noong 2020 na siya nagpakilala bilang isang masugid na tagahanga na binata. At hindi nagtagal ay unti-unting napalapit si Mark kay Louis, kung saan tinuturing niya na ito bilang kanyang matalik na kaibigan at nakita niya rin dito ang isang tao na kanyang makakasama habang buhay. Ngunit sa pagsapit ng May 29, 2021 ay bigla dumating ang araw na ikinakatakot na kahit sinong magulang para sa kanilang mga anak. Gabi ng petsang iyon ay kasama ni Mark ang kanyang kapatid na lumabas kung saan nag-inuman ang dalawa para magpakasaya. At sa paglipas ng ilang oras ay biglang nakatanggap ng text message si Mark mula sa kanyang kaibigan na si Louis, kung saan isang mapa ang nakapaloob sa mensahe ng kanyang kaibigan. At ito ang indikasyon na doon sila magkikita pagkatapos nito magsaya kasama ang kanyang kapatid. Samantala, ang una sanang plano ni Mark ay kasama si Louis na lalabas ng gabing iyon. Pero nung malaman ni Louis na kasama ni Mark ang kanyang kapatid ay nahiya umano ito at hindi ba komportable sa ganong setup. I've been doing some talking with Lewis. He's
seeming like he wants to get back into climbing and stuff. I haven't actually done it since Christmas, and I've got a bad back. It's been getting worse and worse lately. Don't know why. I need to go to the hospital and have myself checked out. I am not sure where my channel is going to go. I don't know if I'm going to keep doing these videos. I don't know if I'm going to be doing different videos or whether I'm going to stop completely. At this point in time, I don't know. I've been trained to get my SIA license over the past couple of weeks, and I can't really risk that. But I'm not sure at the moment. I need to talk with Lewis some more, work something out. I know I do want to stay, you know. I love doing this shit, but at the end of the day, I'm going to have to grow the fuck up because, you know, I can keep doing this. I mean, Ali Law still does it. He's in his 20s. He's doing good for himself. Kaya naman nag-usap na lamang ang dalawa na magkikita pagkatapos ng kanilang inuman magkapatid. At nang matapos ang inuman ni Mark kasama ang kanyang kapatid, ay nagpaalam na ito na makikipagkita sa kanyang kaibigan. Kahit na nakainom na ang binata, ay nasa katinuan pa rin naman ito. Kaya naman ligtas pa rin itong nakarating sa lugar na ibinigay ni Luis para sa kanilang nakatakdang pagkikita. At nang makarating si Mark sa kanilang tagpuan, ay sinalubong siya ni Luis para muling abutan ng alak. At saka sila nagkwentuhan habang naglalakad-lakad sa kakahuyan malapit sa ilog. At ang tahimik na kapaligiran na ito ang siya nagbigay ng kapayapaan sa dalawang binata. Dahil lumalalim na rin ang gabi noong mga oras na yun, ay naisipan ni Mark na tumawag sa kanyang tita para ipaalam na uwi na lamang siya pagkatapos ng kanilang lakad ni Luis. Nakausap din ng tita ni Mark si Luis at bilang mas nakakatanda ay sinisigurado niya sa tita ni Mark na iuwi niya na ligtas ang kanyang pamangkin. Pero lingid sa kaalaman ng lahat na ito na pala ang huling beses na makakausap nila ang dalawang binata. Pagkatapos ng tagpong iyon ay lumipas na magdamag at hindi pa rin nakakauwi ang binatang si Mark sa kanilang bahay. Dahil dito ay nagsimula ng mamuo ang takot sa pamilya ni Mark. Dahil nung huli nila ito makausap ay nagsabi itong uuwi na kagad. Pero sa pagsapit ng umaga ay wala pa rin binata na kumakatok sa kanilang bahay. Sa pagkakataong ito ay dito na tumawag ng tulong ang pamilya ng binata sa mga otoridad. At simula noong May 30, 2021 ay idiniklara nilang missing o nawawala si Mark. Sa sandaling iyon ay sinimulan din ang masinsinang paghahanap sa kanya. At makalipas ang 3 araw, simula ng gabing mawala siya, ay nakatanggap ng isang nakakatakot na report ang mga pulis. Isang bangkay umano ng binata ang natagpuan sa masukal na bahagi ng kanilang lugar na malapit sa ilog noong June 1, 2021. Nang puntahan ng mga pulis ang lugar na pinanggalingan ng report, ay bumungad sa kanila ang maputlang katawan ng binata na wala ring saplot pang itaas. At ayon sa mga eksperto ay nagtamo ng mahigit sa 100 na saksak ang biktima at nawawala rin umano ang mga mata nito. Dito na rin nila nakumpirma na ang bangkay na nakita nila ay ang binatang napabalitang nawawala. At ito ay walang iba kundi ang 18 years old na si Mark na wala ng buhay dahil sa isang karumal-dumal na krimen. Ayon sa paunang investigasyon, isa sa mga tinitignan ng mga pulis na motibo sa pagpatay sa binata ay ang tangkang pagsasamantala rito. Pero isinantabi nila ang anggulo na ito dahil wala silang makitang ebidensya o bakas na makakapagpatibay dito. Kaya naman mula sa mga nakalap na impormasyon ng mga pulis ay napunta ang kanilang atensyon sa huling nakasama ng biktima. At ito ay ang kaibigan nitong si Luis Ashdown. Nang makausap ng mga pulis, ang ina ng hinihinalang sospek ay nagsabi ito na wala naman umano itong napansin na kakaiba mula nang umuwi ang kanyang anak matapos ang gabi na naganap ang krimen. Dahil diretso lamang daw umano itong pumasok sa kanilang bahay para matulog. Kinabukasan ay nakipaglaro pa umano ito ng football kasama ng iba pa nitong mga kaibigan. Sabay paalam na manonood pa sila ng pelikula pagkatapos ng laro. Pero nakausapin ng mga pulis ang sinasabing kaibigan ni Luis ay doon nila nakuha ang mahalaga at kailangan nilang impormasyon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ay pumunta si Luis sa sinihan para manood ng bagong release sa pelikula na pinamagatang Conjuring 3. Ang impormasyong ito ang siya nagturo sa kanila na ang ginawa ng suspect sa biktima ay halos kaparehas ng ilang eksena sa pelikula na pinanood ni Luis. Pagkatapos umanong manood ng pelikula ay dumiretso si Luis sa isang pub kung saan ito nagpakalango sa alak at inubos ang sariling katinuan sa impluwensya ng alkohol.
Ang 20 anyos sa sospek ay sumunod na nakipagkita sa isa niyang kaibigan matapos magpakalasing at dito na niya ibinida ang kanyang ginawang krimen. Mula sa inilabas sa statement ng Lewis Crown Court, ang 3 eksena umano mula sa pelikula ang siyang ginaya ni Lewis na siya ring kumitil sa buhay ng kanyang kaibigan. At bago i-dispatcha ng sospek ang katawan ng biktima, ay dinukot pa umano nito ang mata ni Mark para itapon sa ilog. Dagdag pa sa salaysay ng witness na ang ginawa umano ni Lewis sa kanyang biktima ay isang bagay na matagal na netong gustong gawin. Ipinagmalaki pa umano ng sospek sa witness kung paano niya ninakaw ang kutsilyo mula sa kusina ng kanyang ina at kung paano niya pinagsasaksak sa likod ang kawawang biktima. Kahit umano sumisigaw ng biktima ay wala pa rin nakapigil kay Lewis. Patuloy pa rin itong binaon ng patalim sa katawan ni Mark hanggang sa magmakaawa na mismo ang biktima sa kanya. Pero nagbingi-bingi ang sospek at itinuloy labang ang kanya ginagawa. Nagdag pa rito ay umamin din si Lewis sa kanyang kaibigan na tila gumaan na ang kanyang kalooban dahil sa wakas ay nagawa na niyang pumatay ng isang tao at hindi rin ito umano nangihinayang o nagsisisi sa kanyang ginawang krimen dahil para sa kanya ay karapat-dapat lang kay Mark ang ganitong pangyayari. Dahil dito ay mabilis na inaresto ng mga pulis ang sospek at makalipas lamang ang ilang araw ay humarap ito sa korte upang sentensyahan dahil sa krimen na kanyang ginawa. Habang buhay na pagkakabilanggo na hindi bababa sa 27 years ang naging sentensya na inilatag para sa sospek na si Lewis dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang kaibigan na si Mark Williams. Sa uli, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat natin pagkatiwalaan ang lahat ng mga taong lumalapit sa atin. Sa panahon ngayon ay kahit sino na ang pwede pumasok sa ating buhay para tangkain na kuhanin ang ating loob at tiwala. Natural natin nakikilala ang ating mga kaibigan, pero masanay dapat tayo na hindi lahat ng ito ay mananatili sa ating tabi at higit sa lahat ay ang katotohanan na hindi lahat ng ating kaibigan ay totoo at malinis ang kanilang intensyon. Maging mapanuri tayo sa mga taong papapasukin natin sa ating buhay dahil hindi natin alam baka bukas lamang o makalawa ay sila rin pala mismo ang taong sasaksak sa ating likuran na maaaring kumitil sa ating buhay at sumira sa ating kinabukasan.